Hello mga ka-venture! This episode vlog ay mag-meet up kami ng sister ko sa Taipei City. Medyo matagal-tagal na din yung hindi kami nagkita, kaya let's go with us in this adventure in Taipei City. Let's go! Dahil hindi ko pa na-try mag-bus papuntang Taipei City, kaya ito yung pinili namin na transportation at mas mura pa siya kaysa mag-train ka, makakatipid pa. Medyo mahaba-haba lang yung biyahe, mga 4 to 5 hours, pero sulit naman siya kasi maganda ang bus nila. May LCD TV sa upuan kung gusto mong manood habang nasa biyahe. At may charger pa sila, ganun ka high-tech ang mga bus dito sa Taiwan. At dahil mahaba-haba ang biyahe, ma-enjoy mo rin ang mga tanawin sa labas, kaya sulit din yung biyahe. Ang daming tao na sa terminal. Dito mo makikita na napaka-busy ng mga tao dito. Dito sa Taipei, magkakunik yung terminal ng bus at ng train nila. Kaya madali lang ang transportation nila dito. Napaka-organized, which is nakaka-amis talaga. Habang naghihintay ako sa kapatid ko, at ito na, nandito na siya, nag-meet up na kami, hindi ko lang na video yan. Bilang dayuhan dito sa Taiwan, hindi ko talaga maiwasan hindi maamis sa mga terminal nila kahit na maraming tao pero napaka-organized. Ito yung locker nila, may locker sila sa terminal at hindi ito basta-basta ma-open guys ha. Sasakay kami ng MRT papuntang Taipei 101, ang aming first destination on this adventure. Habang nasa train, makikita mo yung view ng syudad, ang mga buildings, mga bahay-bahay, at ang mga pamumuhay nila. Welcome to Taipei 101. It's an iconic 101 story. Tinatawag siyang 101 dahil sa 101 na floor nito. May 508 meters skyscraper in the Xining district of Taipei and the tallest building here in Taiwan. Isa sa dream naming magkakapatid ang makapunta dito sa Taipei 101 and I thank God for this opportunity that the dream became true. Maamis ka talaga sa ganda ng structure at architectural design ng building na ito. Kaya naging sikat na iconic landmark ito ng Taiwan at maraming mga turista ang bumibisita dito. Kaya para sa akin, kapag nag-Taipei 101 ka na, nag-Taiwan ka talaga. Nagbiyahe pala kami papunta dito sa Chongshan Road, Shilin District dito pa rin sa Taipei City dahil I have this longing dream. Gusto kong puntahan ang PS Bobo Cafe. Bakit? Because of my teenage self, ang pagiging fan ko sa sikat na Nature Garden series. May scene kasi doon sa series, one of my favorite yung date ni na Sansai at Daumensi sa Car Table Restaurant at dito yung exact location film nila.
Kaya naman, pasukin na namin. Wow! Cute! Dahil dito sa pink car na ito, dito naganap ang the famous car team dinner where Dominic and Sensei had their iconic date. Ito yung one of my favorite scenes sa series na yun. Kahit more than decades nang lumipas at nagbago na ang paligid ng restaurant, nandito pa rin ang iconic car table which makes nostalgic and special. Parang nagbalik tanaw ako sa panahong nanonood pa ako noon sa TV. Inabangan ko ang bawat episode ng series na yun. At kaya parang na-flashback yun sa akin yung panahon na yun. Pinafeel ko tuloy yung moment ng pag-upo nila. And this is my diamonds. Really? And my sister have had also a time with me. And their serving food is like an Italian and American style. Kaya sa mga fans ng Nature Garden noon, kung makapunta kayo sa Taipei City, try niyong bisitahin, pumunta dito sa Bubo at ma-feel niyo ang nostalgic feelings gaya ng nararamdaman ko. The Night City Life of Ximending. Ang daming tao talaga dito sa Ximending, the busy life, and one of the most tourist attraction here in Taipei. Alam niyo ba, Adventure, millions of tourists ang bumibisita dito every month. Kaya dito mo makikita ang iba't ibang tao, iba't ibang nationality, at mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya kung mahilig ka sa adventure sa maraming tao, I'm sure ma-enjoy mo dito. So cute! You're so cute! Kaya hindi ko maiwasang hindi ko siya isama sa vlog ko because you're so cute. Pwede bang iuwi kita, baby? And finally, matikman ko na din ang sikat na bubble tea ng Taiwanese, ang Xin Fong Tang. Ito ang sikat na Taiwanese bubble tea brand na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang tanyag na stir-fried brown sugar boba milk. Kilala ang tatak ng kanilang open kitchen concept kung saan makikita ng mga customer ang manong-manong paggawa ng boba pearls at ang paghalo ng brown sugar sa mga gintong kawali sa harap mismo ng mga mamimili. Dahil dito, nagiging katangi-tangi at mas nakakapanabig na karanasan sa bawat turista ang pagbisita dito sa Ximending. In fairness, masarap siya guys, kaya pala sikat siya. Sikat na night market dito sa Ximending. Ang daming masasarap na pagkain dito at affordable din. Sikat ang Taiwan sa night market dahil sa masasarap at abot kayang street food. Matitikman mo ang sikat na pagkain gaya ng fried chicken, green squid, beef, sticky tofu at iba pa sa murang halaga.
Ang pagbisita dito sa Sininding Night Market ay isang magandang paraan para maranasan ang lokal na kultura at matikman ang tunay na Taiwanese street foods. At hindi lang sa pagkain at sa mga ilaw ng syudad, meron ding mga street performers. Nagbibigay din sila ng sayang atmosphere sa night market dahil sa kanilang live performance. Nakakaaliw din silang panoorin. And for your memorable trip, meron din silang mga nagtitinda ng mga iba't ibang souvenir dito. Dinala ako ng kapatid ko dito sa Don Don Donki dahil daw sikat ito na Japanese store. May bibilhin daw siya. Nagtitinda kasi ito ng mga Japanese product gaya ng Japanese snacks, chocolates, mga instant noodles, Japanese skincare, cosmetic, at health products, at marami pang iba. Isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ito ng mga tao ay dahil sa parang nasa Japan ka habang namimili. Maraming authentic Japanese product at palaging may masiglang music na tumutugtog sa loob ng tindahan. Kung nasa Taipei ka, magandang puntahan ang Don Don Donki kung naghahanap ka ng Japanese food, beauty products o pasalubong. Mo nang gisabon. Tag 39 naman. Ang Taipei City isang progresibong syudad na hindi natutulog, kung saan nagsasama ang pag-unlad at kagandahan sa bawat tanawin na puno ng buhay at kasiglaan. Sa bawat sulok ay makikita ang makukulay na ilaw na nagbibigay ng kakaibang ganda lalo na sa gabi. Ang mga lansangan ay puno ng enerhiya, musika at masasayang tao na nagpaparamdam ng sigla sa lungsod. Dahil sa moderno itong infrastruktura, magagandang tanawin at natatanging kultura, isa itong perpektong destinasyon para sa mahiling maglakbay at tumuklas ng mga bagong karanasan. Until next time, Adventure, thank you for watching. Chai Jane!